Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Bigla ako nagpa-drug test sa set. Lahat ng artista, positive. Ano sabi ko? Hindi ka po pwede magtrabaho. Nagtatrabaho ka para sa vision mo. Kahit magtampo ka pa sa akin. Sa posisyon ko ngayon, dami nang ginagawa ko. Di ba? Kasi hindi lang naman ito ginagawa ko. Ako pa ang buong batang Quiapo eh. Hindi ko tatanong na bakit ko ginagawa to. Ang natanong ko, ba't ko pa ginagawa to? Sa dami ng ginagawa ko. So, siguro meron akong nakukuhang happiness and fulfillment. Na alam ko na pag-arte lang bilang artista, napakahirap na. Ang anim ang katawan ko sa batang Quiapo, sabi ko, bakit noong sa probinsya, hirap na ako, hindi pa ako producer at line producer. Tapos ngayon, sa batang Quiapo, ako pa ang producer at line producer. Pero iba kayo ng thinking, iba kayo ng understanding, iba kayo ng take dun sa... Honestly, mas chill ako ngayon eh, mas ano na ako ngayon. Kasi sabi ko nga, ang haba kasi nung pinagdaanan ko, sabi ko na, alam ko na i-manage yung expectation ko, di ba? Na hindi lagi kung ano nasa isip ko, dapat 100% lumabas. Ay, 30% lang, okay na yan. Hindi sa akin po pwede yung pucho-pucho. Di ba sabi nga niya, sabi niya, masugit ka ba sa set? Sabi niya, may kit ka ba? Sabi ko, tatrabaho kasi ako. Hindi naman ako nasa set para maglaro. At like ko sinasabi, kahit kanino, every second sa nandiyan tayo, binabayaran tayo. Kaya inura ako ng director ko at pinapapalitan ako ng 2 a.m. in the morning. Kasi hindi ako marunong umarte. Pero sabi ko nga, kung didibdibin ko yun at i-take ko yun as a negative, pangit, di ba? Parang, pero tingin ko yun as a positive. Tunan ko na mag-direct, magsulat, magkwento, pati pa yung mga PD na-appreciate ko yung mga ano nila. Yung pala yun. Tapos yung sipag, yung hard work talaga. Yun yung like kong mga baguang mga artista ngayon. Ibang-iba na sila kumpara ngayon, di ba? Yung, pag meron na akong kinukuha, kagagaling lang sa isang teleserye, sabi ko, uy, pwede to ah. Sabi ko, tawagan nyo nga. Pagtawagan, ay pagod daw eh, kasi kagagaling. Sabi ko, di ba dapat matuwa siya kasi nga, pagkatapos ng teleserye niya, may lilipatan ka na agad. 2 beses ako na-reject ng ABS-CBN kasi nga, ang tingin sa akin, bold star. Kaya ako nag-artista kasi nga, pangarap ko makapagtrabaho abroad, dapat meron ka self-control, self-discipline, saka yung self-respect. Kasi sabi ko, yan yung bala mo eh. Sa mundong to, punong-puno ng tentasyon. Diba? Ay, ang kamalian, pagkakamali, nandyan, tukso. Sabi ko nga, pag hindi mo alam i-manage yan at hindi mo alam labanan yan, kontrolin yan, doon kang maliligaw. Hindi ko naman sa inaano. Sabi ko nga, wala naman taong perfecto. Pero ako, sabi ko, ang isa sa mga sikreto ko, kaya kahit pa paano nakakaiwas ako, bukod sa faith sa God, talagang inaano ko is family. Kasi amin ko na sa posisyon ko ngayon, sa ginagawa ko ngayong show, pwede lumaki ang ulo ko. Pero sabi ko, hindi yun ang pinagmulan ko eh. Sabi ko nga ganun, kung ba't ako masungit, ba't ako maiklit. Corny man, may gusto kong ano eh. Pinalok na ako, kaya tatakbo ako ng konsehal. Doon sa lugar namin sa Nubaliches. Hindi ko talaga siya ano eh. Tapos one time, probinsyano, nag-inuman kami, tatay ko, mga kapatid ko. Sabi sa akin ng tatay ko, huwag mong papasukin ng politika. Kasi lahat ng mga taong nagmamahal at tumahanga sa'yo. Ngayon, kapag tumakbo ka sa politika, lahat yan mumurahin ka. Ganun lang kasi yung sinabi niya sa akin, pero tumatak sa akin. Kasi bira magsalita tatay ko eh.